Isang maganda at pinagpalang araw po ulit ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Papasalamat po ako sa Panginoong Diyos na muli po ay naka-fellowship ko kayo at isa pa ay higit sa lahat yung kagalakan at pagpapala na ako po yung makapagdala ng mensahe ng Panginoong Jesus mula mismo sa kanyang salita. Maraming salamat po at alam po ninyo, bilang mga Pilipino, pamilyar tayo dun sa kasabihan na pera na naging bato pa or ginto na naging bato pa. Ito po ay may malawak na implikasyon. Maaring ito po ay, ang ibig sabihin nito ay dun sa isang bagay na ating pinaka-asam-asam at pinaghandaan natin ng napakatagal na panahon ay halos makakamta na natin na sa ating mga kamay na, ngunit ito'y nakaalagwa pa dahil sa ating kapabayaan. Marahil, kung bilang example ay meron po tayong inaasam na promotion or meron tayong ina-apply ang trabaho na talagang dream job natin yon, pinaghandaan natin, pinag-aralan natin, and then on that very fateful day, that very crucial time ng job interview, meron tayong nakalagtaan na pinaka-importante, yung tinatawag na resume or curriculum vitae, which is a sign of preparedness or readiness. Kaya lahat ng pinaghandaan nating ilang buwan na pag-aaral at pag-research dun sa job interview na yon ay napunta sa wala at hindi natin nakuha yung dream job na ating inaasam-asam. Alam po ninyo sa buhay Kristiyano, maaaring tayo po ay bumilang na ng dekada o taon sa ating buhay na Kristiyano at meron pong isang sober warning. Ang Biblia, mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagbigay nito na isang mahalagang paalala na sa kabila ng napakaraming gawain sa Christian faith and sa Christian life, ay ito yung pinaka-vital na hindi dapat mawala sa atin at nagbigay ng maraming at paulit-ulit na turo ang ating Panginoong Hesus upang ito po ay huwag makaligtaan ng bawat isa sa atin. At ito po yung ating aaral o matututunan sa passage na ating babasahin at gagawing reference sa sermon ngayong umaga. So would you please turn your Bibles with me in Matthew chapter 25. Ipagpaumanhin niyo po dahil naihanda ko to sa wikang English, so gagawin ko na lamang pong Taglish. So malaya po kayong bumasa sa Tagalog version ng Bible po ninyo. Matthew chapter 25, this is about the parable of the 10 virgins. Then the kingdom of heaven may be compared to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were foolish, and 5 were prudent. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flasks along with their lamps. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. But at midnight there was a shout, "Behold, the bridegroom! Come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the prudent, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the prudent answered, saying, "No, there will not be enough for us and you too. Go instead to the dealers and buy some for yourselves." The bridegroom, and while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. And later, the other virgins also came, saying, "Lord, Lord, open up for us." But he answered and said, "Truly I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you do not know the day nor the hour." Papagbanalin at pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit,
kayo po ang banal at tapat na Diyos ng Israel. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sapagkat pagkatapos ng 6 na araw ay papakainin nyo kami ng spiritual na pagkain. Ito ang pinakamahalagang bagay na magiging sustenance, hindi lang ng aming physical, kundi ng aming spiritual na kalusugan. Alam po namin ang aming binasang teksto ng inyong salita ay mayaman, Panginoon, sa babala at sa mga katuruan. Dalangin namin, O Diyos, na ang liwanag po ng Espiritu Santo ang magbigay ng pagkaunawa sa bawat isa sa amin at gamitin ng inyong abang lingkod upang mabigyan din po ng maayos na pagtuturo at kapaliwanagan ang salita mismo ng aming Panginoong Hesukristo upang sa bandang huli ang inyong iglesia ay mapabanal, mapatibay at ang inyong pangalan ay maluwalhati. Ito lamang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito pong talinhaga ng 10 birhen o yung Parable of the 10 Virgins ay kasama po ng tinatawag na Olivet Discourse ng Panginoong Hesukristo. Ang Olivet Discourse po ay yung kabuuan ng Matthew chapter 24 at yung kabuuan ng Matthew chapter 25. And the Olivet Discourse is all about Jesus teaching detailed and comprehensive teachings about eschatology o yung mga doktrina tungkol sa mga huling bagay at specifically sa kanyang muling pagbabalik. Sa chapter 24 verse 3, dito po talaga nagsimula yung tinatawag na Olivet Discourse na kung saan tinanong ng mga apostol ang ating Panginoong Hesus ng 2 tanong. When will this happen? Ibig sabihin yung katapos-tapusan ng lahat ng bagay at yung kanyang muling pagbabalik, no? When will this happen? And the second question is, what will be the sign of Jesus coming and the end of age? Mapapansin po natin na unang sinagot ng ating Panginoong Hesus yung pangalawang tanong. What are the signs? And he answered starting from verse 4 to 14 that there will be false Christs, wars and rumors of wars. There will be intensified persecution for the believers. Sa verse 15 to 28, nakita natin yung abomination and desolation, the tribulation, yung mga kahirapan na daranasin ng mundo at ng mga mananampalataya. And sa verse 29 to 31, nandito na yung pinaka-specific and plain signs na binigay ng Panginoong Hesus sa kung paanong paraan siya babalik. Ito'y binigay niya upang hindi maloko o malanse ang mga mananampalataya sa mga huwad na Kristo. But as for the first question na nagtatanong when, ibig sabihin tinatanong kung ano yung oras, ano yung araw ng kanyang pagbabalik, ito'y sinagot naman niya starting from verse 32 with stern warnings by parables and Old Testament references. The fig tree, the thief in the night, the parable of the faithful servant, and yung Noah's flood. And ito nga po, kasama yung talinhaga ng 10 birhen. At iba-iba man yung parables and Old Testament references ng Panginoong Hesus, the bottom line answer is the same. That no one knows the day nor the hour. Kung titingnan po natin yung more complete answer ng Panginoong Hesus dun sa tanong na when, ang sabi po sa verse 42, you do not know which day your Lord is coming. At kung i-analyze natin to, yung kanyang sagot ay may dalawang katotohanan. It has truth of certainty and truth of uncertainty. What is certain in the Lord's answer? That He will surely, positively, and definitely return. Ito po yung sigurado dun sa tanong niya. Pero ano yung what is the truth of uncertainty sa sagot niya? No one knows the hour nor the day. Kaya naman po sa kabuuan ng Olivet Discourse ng ating Panginoong Hesukristo, nagbigay rin naman siya ng dalawang imperative response based dun sa kanyang sinagot.
The imperative response is that Jesus commanded His disciples, be ready in chapter 24, verse 44, and stay awake. He said, stay awake repetitively, and we have seen that in chapter 25, verse 13. Makikita po natin dito yung wisdom ng Panginoon. Since it is certain that He is coming, ano po yung pinaka-logical response and wisest response ng mga Kristiyano? If the Lord is surely coming, therefore, we must be ready. And if we do not know the day nor the hour, the wisest, most prudent response is to stay awake and be watchful. Kita po natin yung katalinuhan ng ating Panginoong Hesus. So itong talinhaga, itong parable of the 10 virgins, it echoed these truths and reiterated its imperative response. No? There is a great danger in consistent outward Christianity with no true conversion. Meron pong malaking panganib, mga minamahal na kapatid, sa tinatawag na panglabas na Kristyanismo. Tayo po'y nagpapahayag na tayo yung mga mananampalataya, no? Ngunit may mga ilan-ilan na nagpapahayag din na sila'y Kristiyano, ang buhay nila'y pamumuhay ng Kristiyano sa panlabas, sa publiko, pero ito po sa panloob ay walang totoong regeneration o hindi sila tunay na born again. In due time, or in the Lord's judgment day, it will be exposed as false or counterfeit Christianity na hindi po makakatayo sa harap ng banal na Diyos. And what is the cause? What will be the cause of this? Eternal damnation. There is as a warning, spiritual preparation for His return, or the lack of it, will reveal one's true spiritual condition. Kaya makikita po natin, depende sa ating pamumuhay ng ating pananampalataya, kung tayo ba'y may kahandaan o wala, nire-reveal nito, nilalabas nito yung ating tunay na spiritual na condition. Kung tayo ba'y ligtas o mga huwad na nagpapahayag ng pananampalataya. Kaya po ang aking mensahe sa bawat isa sa atin sa araw na ito is that the certainty of Christ's return invokes genuine faith, and its uncertain time of fulfillment commands vigilance and sanctification. Sa Tagalog po, ang kasiguruhan ng pagbabalik ng Panginoon ay tumatawag para sa tunay na pananampalataya. At ang hindi pagkaalam ng takdang oras nito ay nag-uutos ng pagbabantay at pagpapakabanal. Makita po natin dito na bigyan natin ng konting exposition yung ating binasang teksto. The Bible compares Christ's coming, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, sa isang bridegroom na magbabalik na o susunduin na yung kanyang bride to consummate their wedding. No? In the parable, medyo may kaibahan nga lang. No? Ang mga mananampalataya dito ay inihalin tulad hindi sa isang bride, kundi sa mga bridesmaid. So, magkaroon tayo ng clarification dito kasi ako nung una akala ko yung 10 virgins ay 10 brides. And nakita ko sa Google, marami ring misinterpretation dito na akala ng marami, even pastors, that the virgins are 10 brides. No, they are 10 bridesmaid. No? Ang mystery lang sa parable is wala sa eksena yung bride. Pero bakit po? Because may purpose ang Panginoong Hesus dito in using that parable. Because sa kasalan ng Middle East, especially ng mga Jews, especially during the Lord's time, magkaiba yung traditions and customs natin. Sa kanila po, ang kasalan ay nagsisimula sa tinatawag na betrothal. Mas binding pa po ito sa engagement. Kahit betrothed na kayo, hindi pa kayo pwedeng magsama physically, pero hindi na rin kayo pwedeng umayaw
kapag na-annul or kapag na-void yung betrothal, para na rin kayong na-divorce. No? So, ibig sabihin po, that betrothal period is the preparation period for the bride and the groom along with the bridesmaid. No? It points to the great heavenly celebration when God's redemption of His people is completed. Pinapakita po ng parabolang ito na yung nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang Kanya nang susunduin ang Kanyang iglesia at magkakaroon na ng celebration, ng wedding feast, ng consummation, because sinasabi ng Bible, we shall ever be with the Lord forever. Now, the foolish 5 virgins, ito po ay pagpapakita o sumisimbolo sa mga nagpapahayag ng mananampalataya, sa mga churchgoers who are converted outwardly, but no inward regeneration. No true saving relationship with Christ. Wala pong liwanag ng Espiritu Santo at ang salita ng Diyos ay hindi po totoong nasulat sa puso't isipan nila. Itong 5 foolish virgins, in reality, are Christians who don't look forward for Christ's return with serious preparation. The 5 wise virgins, on the other hand, are genuine believers. Totoong mga mananampalataya. Nagkaroon ng kasiguraduhan na sila'y may kaligtasan kay Kristo. No? They were truly converted inwardly, and it was manifested outwardly. At yung kanilang pamumuhay ay may pamumuhay ng pag-iingat, pagmamatsyag sa nalalapit na pagdating o pagbalik ng ating Panginoong Hesus, at sila'y ginagabayan ng Espiritu Santo at ng Kanyang salita. Makikita po natin that both groups slept. No? Pareho natulog itong grupong ito at sila'y nabigla sa pagbalik ng groom. Ibig sabihin nito, it points to Christ's sudden and public return. Makikita po natin na lahat ng tao sa mundo ay magkakaroon ng kaalaman sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po akong 2 punto dito po sa ating mensahe sa araw na ito. Number 1 is that we must avoid the folly and danger of false profession. Atin pong iwasan o ating iwaksi ang kahangalan at panganib ng huwad na pananampalataya. At pangalawa po is that we must ensure wisdom and security of true conversion. Siguraduhin natin na meron tayong katalinuhan at seguridad ng totoong pananampalataya. Makita po natin sa unang punto that Jesus described the first 5 bridesmaids as bridesmaid, and yet they are foolish. Bakit po? Dahil kinuha nila yung kanilang mga lamps. Actually, ang mas accurate po nito ay mga sulo o yung torches, no? Ngunit hindi sila nagbaon o nagdala ng langis para dito. Ano po yung makikita nating context dito? Di ba ang mga bridesmaid, they are of course involved in the whole wedding plan. Sa betrothal period pa lang po, ay nasabi na, parang katulad sa atin kapag may kinakasal, yung mga magkukumari sasabihin, Mare, bridesmaid ka. So kung gaano katagal yung wedding preparation, yung wedding plan, ay naabisuhan na pati yung mga participants nito. Ganon din po sa bridesmaid. No? And again, I said that the betrothal period for the Jews are 1 year. They were given enough time to prepare and join the wedding feast. Ano pong ibig sabihin ng pagiging bridesmaid kung ating i-apply sa ating buhay Kristiyano? Ito nga po, yung mga outward professing Christians na bumilang ng taon, even decades, umuupo at nakakapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo linggo-linggo,
Maaring sumasama pa sa mga Bible study, sa mga prayer meeting, sa mga retreat, no? At nagiging covenant members pa nga. Ngunit hanggang yung mga bagay na yon ay panlabas pa lamang. Ano naman ang makikita natin, maintindihan natin na sinisimbolo ng mga sulo, ng mga torches, ng mga lamps? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, pwede nating masabi, ay isang eschatological life. Ever since we become Christians, we have started living in anticipation of Christ's return. Ang isang Kristiyano, ang isang tao kapag naging Kristiyano na, hindi yung kanyang puso't isipan ay hindi na magdedwell permanently sa mundong ito, pero i-consider niya ang kanyang sarili na pilgrim na lang at naghihintay na lang ng pagsusundo ng kanyang Panginoong Hesukristo. At kung ang isang tayo tunay na Kristiyano, ito'y inaabangan niya, ito'y pinaghahandaan niya upang salubungin ng Panginoon niya ng may papuri at pasasalamat at dapat ay may nagliliwanag yung kanyang pananampalataya. In the context of Jewish marriage po, ito pong wedding feast nila ay ginagawa sa gabi. Sinisimulan sa gabi. Ang mangyayari po, ang groom, mula sa kanyang bahay, ay pupunta sa bahay ng bride. Ngayon yung bride, nakatago po sa kanyang bahay. So, sinong sasalubong sa groom? The bridesmaid. And since it is night, the bridesmaid should have their torches upang ma-identify ng groom na yun yung bahay ng kanyang minamahal. So, ang mga bridesmaid, napaka-importante po na meron pala silang torches doon, and it means that they are ready for the wedding feast, they are ready to welcome the groom, at sila'y nakikiisa sa nalalapit na union ng bride at ng groom. So dito po makikita natin that these brides seem to welcome the groom. Makikita natin na outwardly, they rejoice for the wedding with intention to join the procession and consummate the wedding. But ang crucial doon, although may lamp sila, wala silang langis. Anong ibig sabihin nun? They are not truly interested to welcome the groom. There's no joy, there's no genuine joy in their task as bridesmaid. There's no genuine love. There's no genuine joy for the wedding consummation. And their lack of preparation shows it. Yung kanilang kawalan ng kahandaan ay nagpapatunay na yung kanilang pagiging bridesmaid kuno, ibig sabihin nakapambihis na pangkasal, kung i-apply natin ay mga Kristiyanong na, sa panlabas, maging sa pananalita ay Kristiyano, ngunit pag siniyasat ng Diyos ang kanyang puso, wala talagang Christian joy, wala talagang kagalakan, at walang excitement sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya ano yung resulta ng false profession? Walang eager preparation. Hindi po pinaghandaan. That's why the greatest folly of this bridesmaid, that is a depiction of an outward profession of faith, is that after given enough time to ensure salvation, they were only almost saved. They're almost saved, but being almost saved is not being saved at all. Muntikan lang silang naligtas. Muntikan lang silang makasama sa wedding feast. Again po, sa Jewish marriage, kapag nandun na yung groom, nasundo niya na yung bride, ang mangyayari po, kukunin niya naman yung bride at dadalhin niya na doon sa bahay niya or sa bagong bahay na kanyang inihanda, at mula doon sa bahay ng bride, papunta doon sa kanilang final destination, there will be a great parade or procession. And since gabi nga,
There will be a great procession na talagang maganda, may mailaw. Or in order for the bridesmaid to join the procession, kinakailangan po ay meron silang mga sulo o yung mga torch. Ibig sabihin nun, sila'y nakikiisa sa kasiyahan ng nangyayaring kasalan. Dito po makikita natin na bilang mga Kristiyano, ay kinakailangan may makitang ilaw o liwanag ng tunay na pananampalataya ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Many professing believers, no? Makita po natin na the point here is that they have made it so far in the Christian journey only to lose their chance to enter heaven right at its gate. Andun na sila eh. Andun na. Katulad ng mga maraming Kristiyano, bumilang na nga ng maraming taon. Ngunit sa araw ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon sa kanila, "Truly I say to you, I do not know you." Yun ang isa sa pinaka nakakagimbal at nakakatakot na maririnig ng maraming professing Christians. Nagpakabisi sa ministry, nagpakabisi sa mga activities, ngunit hindi siniyasat yung kanilang mga puso. That is why the external appearance of an active Christian life does not prove authenticity if it is not grounded on true regeneration, which is repentance, constant repentance and genuine faith in the Lord Jesus Christ. Marami pong mga nagpapahayag na mananampalataya ay namumuhay ng hindi sinusulit o hindi tinetest yung kanilang kasiguraduhan ng pananampalataya basis sa salita ng Diyos. We are commanded, beloved brothers and sisters, to examine ourselves whether or not we are in the faith. We must test ourselves. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. This calls for assessment to ensure that we are proven ready for Christ's return and are worthy to enter His rest. Yan po yung mga solemn warnings na binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. That is why, mga beloved brothers and sisters, my challenge for this first point is that we must stop covering our false profession with active church life and use God-given time for genuine repentance and conversion. Yung sa chapter 25 verse 5 na nagsasabi na that the bridegroom delayed or the bridegroom tarried, ibig sabihin hindi kagad siya bumalik sa inaasahang oras. Hindi po ibig sabihin nun na late ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit katulad ng admonition ni Apostle Peter sa kanyang sulat, nagiging mahabagin, nagiging maawain ang Panginoong Hesus na ayaw niya na ni isa man ay mapahamak sa impyerno. Kaya lahat ng mga hindi mananampalataya at maging ang mga nagpapahayag na sila'y mananampalataya ay binibigyan niya ng ample time, ng sapat na panahon para sa tunay na pagsisisi at magkaroon ng tunay na pananampalataya sa kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang tarrying, yung kanyang delaying, hindi ito nagpapakita ng kanyang kahinaan. Ito'y nagpapakita ng kanyang malawak at mahabang kahabagan. At hindi lang genuine faith and repentance. Para sa mga tunay na Kristiyano, ito rin po ay isang mahabang pagkakataon para sa pagpapadalisay ng ating
pananampalataya. See, I'm not demonizing church activities. Yung business natin sa church life. No? Pero may dapat po tayong maintindihan, mga minamahal, that church ministry should be done by true believers. Bakit po? Sapagkat lahat ng mga church activities and ministries are under the umbrella of the Great Commission of Jesus Christ. At kanino po kinommission yung Great Commission? Sa mga redeemed lang, sa mga tinubos lang. Kaya yung pagiging busy ng mga natin sa mga ministry, sa mga church activities, these are all good. Pero yung 100% attendance natin sa lahat ng bagay, although it is very important, it does not make us Christian. No? What make us Christian? Alam niyo po, sa pagiging Kristiyano, hindi siya komplikado. Ang sinabi ng Panginoon, repent and believe the gospel. That is what makes a person a true follower of Christ. Kaya po, makikita natin that while the bridegroom delay, huwag nating gayahin yung foolish virgin na natulog. Instead of sleeping, let us not sleep, but let us stay awake and buy oil. Ano po yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gawin nating makatotohanan ang ating pagpapahayag ng pananampalataya. As an illusion or as an allegory, kanino tayo bibili ng langis upang magningas ang ating mga apoy? Sa kanya rin na nagsabi, come, buy, and drink without money. Come, buy, eat with no money. Sa kanya na nag-enable kay Elisha at Elijah ng miracle of unlimited oil. In 1 Kings chapter 17. Sa ating Panginoong Jesus din. Sa kanya nagsabi, I am the light of the world. Na yung liwanag ni Kristo ay totohanang mamuhay sa atin so that we can be the salt and the light of this world. Bring your sins to light. Ibig sabihin, repent of your false profession. Let us repent of our pet sins. Yung mga inaalagaang kasalanan, mga secret sins. Let's bring it to light, and God promised forgiveness and graciousness because He will faithfully forgive. Yan po ang ating pangakong makikita sa ating Panginoong Jesus. Kung tayo po'y magpapakatotoo at sisiyasatin natin ang ating mga sarili, kung ating matagpuan na ang ating mga pananampalataya ay hindi po pa makakatayo sa kanyang sarili. Let us utilize God-given time for true conversion and true repentance. Kaya po, ako po'y pupunta na dun sa pangalawang punto na ito'y napakaganda at dapat nating matutunan that we must ensure wisdom and security of true conversion. Siguraduhin po natin na sa ating buhay Kristiyano, sa ating paglakad sa pananampalataya, tayo po'y lumalakad ng may katalinuhan o karunungang nagmumula sa Diyos. At magkakaroon nga tayo ng security, ng siguradid na tayo may tunay na pananampalatayang nagliligtas. Alam po ninyo, makita natin na maging yung 5 foolish virgins ay nakatulog din because of the tarrying of the groom. Huwag po nating imi-misinterpret to na, pati yung mga maiinit na Kristiyano, yung mga tunay na Kristiyano ay nanlamig din, nanamblay din. No? Hindi po. Katulad ng sinabi ko kanina, the Lord's delay ito po yung interim period o waiting period between the first and second coming of the Lord Jesus Christ. Para po maunawaan natin to sa context naman ng
5 wise virgins, I will quote John Piper's word. Ano po yung ibig sabihin ng sleep dito? Yung pagtulog ng mga matatalinong berhen. Sleep here means normal, ordinary, and day-to-day kind of life. No? It means what God's expect of us during the time between the first and second coming. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga minamahal, ay hindi po nanghina yung mga totoong Kristiyano, hindi nanamlay, hindi nanlamig. Ibig sabihin po nito ay habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo, we are given freedom, we are allowed to live our normal day-to-day lives. Kung ikaw ay isang ina ng tahanan, gawin mo ng may katapatan ang role na binigay sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay isang ama ng tahanan, mag-provide ka, mag-protect ka, magkalinga ka, i-disciple mo ang pamilya mo. Kung ikaw ay pastor o mangangaral o evangelist, do your ministry with faithfulness and eagerness. Kung ikaw ay estudyante, maging ilaw at asin ka sa mga kaklase mo, mag-excel ka sa iyong academics. Kung ikaw ay isang empleyado, be an exemplary employee. But what is the key verse here? Ano pong sinabi ni Paul? Whatever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. No? Watching here does not mean looking up to the sky and being paranoid. No? And gazing up to the sky. Kaya po meron tayong mga mangilan-ngilan na mga kapatid na dispensationalists that to the extreme interpretation of their eschatological view ay magkaroon lang ng extraordinary phenomena ay nagpapanik na, natatakot na at sasabing, andyan na, magbabalik na ang Panginoong Jesus. Lumindol lang sa New York, lumindol lang sa Taiwan, nagkaroon lang ng eclipse, nagkaroon lang ng pandemic, marami na pong na-paranoid. At hindi po yun ang intention ng Panginoon na tayo'y mamuhay sa takot at pangamba araw-araw. And we look up to the sky na every time may phenomena doon, sasabihin natin, magre-resign na ako kasi darating na ang Diyos. Ayoko nang mag-aral. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano ay hindi namumuhay sa takot at pangamba, but we live in vigilance, in sobriety, in alertness for the Lord's coming. Ibig sabihin po, kahit ikaw ay empleyado, estudyante, ordinaryong mamamayan, pinapamuhay mo ang ordinaryo mong pamumuhay ng may kasakdalan, ng may pagpapabanal. Let me give you an example. For example, nung ikaw ay isang empleyado ng isang hindi namang nagtatrabaho ka sa isang industry na neutral naman, although secular pero neutral, di naman makasalanan. Say you are in the car industry, di naman siya makasalanan. And in the midst of your employment, ikaw ay na-convert, no? Hindi sinasabi ng Panginoon na mag-resign ka na dyan. Hindi niya sinasabi na huwag ka na makipagkaibigan sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo. Pero, kung ikaw ay na-convert na, at dati ay sumasama ka sa kanilang mga maling gawa, dinadaya mo yung sales report mo, dinodoktor mo yung mga dokumento mo, at pagtapos ng work mo ay gumagawa kayo ng mga makasalanang bagay, yun yung mga bagay na ititigil mo na. Yun yung mga bagay na pagsisisihan mo at di mo nagagawin. Kung sa bilang anak at estudyante ay hindi maganda ang iyong behavior sa paaralan, ikaw ay nagiging kahihiyan. Kung ikaw ay na-convert na, hindi sinasabi na tumigil ka na sa pag-aaral at magpakamonghe o ermitanyo ka na. Hindi. Ipagpatuloy mo, pero baguhin mo yung iyong pamumuhay. Sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, sa John chapter 17,
ipinalangin niya sa Diyos Ama na huwag tayong kunin sa mundong ito, but to keep us from evil one. Ito po yung tinutukoy dito ng pagiging wise and vigilant. Na we can even be friends with unbeliever. Pwede tayong makipagkaibigan maging sa mga makasalanan, pero hindi na tayo magpapartake sa kanilang pagiging makasalanan. Kung tayo man ay magpupursuit ng pakikipagkaibigan sa kanila, it is only with the desire to reach them out with the gospel. To stay awake means that even if, as we live our day-to-day ordinary lives, we live daily in mortification of sin and in growing sanctification. Araw-araw ay pinapatay na natin ang ating mga kasalanan at tayo nabubuhay na sa pagpapabanal ng Espiritu Santo dahil nalalaman natin na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay nalalapit na, maging nandyan na sa pinto. At ayaw nating makita o ayaw nating madatnan tayo ng Panginoong Hesus natin on the very act of sinfulness, on the very situation of swimming in the mire of depravity. Sapagkat kapag ito'y nagawa natin, we may forfeit our long-awaited redemption. Ang tagal nating hinintay. Ang tagal nating inasam-asam ang pagtutubos ng Panginoong Hesus. Kaya nga may katanungan ng Panginoong Hesukristo, di ba? But when the Son of Man returns, will He find faith on earth? Sana po yung ating mga buhay ay sa ating pamumuhay, hindi lamang sa ating mga bibig, ay masagot natin yung katanungan ng Panginoong Hesus na ito, na masasabi natin, yes, Lord. May you find us faithful. Again, my beloved brothers and sisters, yung tanda po ng sulo ay ang mga bridesmaid ay may kahandaan, may kaligayahan na wini-welcome na nila yung paparating na groom. And yung mga wise virgins na yun, ay yung kanilang mga sulo ay may langis. Ibig sabihin, meron silang kahandaan, meron silang pananampalatayang nagtatagal, nag-e-endure. As an example, mga beloved brethren, or as an illustration, di ba po, tayo'y nakakasakay na ng eroplano o kaya ng mga barko. Sa mga landing ports at sa airport, kapag dadaong ang barko o magla-landing ang eroplano tuwing gabi, ano yung pinaka-importanting bagay doon? Yung guiding lights. No, yung guiding lights, para yun yung tamang lugar ng kanilang paglalandingan. Of course, ang ating Panginoong Hesus, hindi niya kailangan nun. Pero, ang ibig sabihin nun, ay kailangan handa tayo na sa kanyang muling pagbabalik, ma-identify niya na tayo'y sa kanya sa pamamagitan ng nagniningas at nagliliwanag nating mga pananampalataya. Sinabi po ni Pedro sa kanyang unang sulat sa chapter 4, verse 3 to 4. For the time is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they maligned you. You see, ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa kanyang pagdating, wag nawa niya tayong makita na tayo nagpapahayag ng pananampalataya. Tayo nagpapahayag na mga alagad ni Kristo, mga tinubos ni Kristo, nag-aabang ng kanyang muling pagbabalik. Pero pagdating niya dito, ay makita niya na tayo'y lumalangoy
sa lusak ng kasalanan. Ang ating mga lampara, ang ating mga sulo ay nakontaminate na ng maruming tubig ng kasalanan. Ibig sabihin nun, pag tayo nakita ng ating Panginoong Hesus, walang tunay na paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. That is why, as a challenge, is that we must order our lives in readiness of Christ's imminent return with no entanglement that will hinder our entrance to God's kingdom. Naiayos na po ba natin yung buhay natin bilang mga Kristiyano? Na-arrange or na-organize na ba natin yung buhay natin in such a way na ito'y nakahanda na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Again, hindi ko po ibig sabihin na mag-resign na kayo, ibenta nyo na yung mga ari-arian nyo at mamundok na tayo, kaya dito na lang tayo sa church tumira. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun is yung disconnected na ba yung puso at isipan natin sa mga temptations and deceptions na inaalok ng mundong ito. To the point na kahit abutan tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, habang nag-aaral o gumagawa ng ating mga tayo naghahanap buhay o bilang mga magulang, ginagawa natin ng may katapatan yung ating mga role, pagdating ng ating Panginoong Hesus, He will search our hearts and He will find us ready. We are sanctified. We are indwelt by the Holy Spirit. Yung salita ng Diyos ay nakasulat sa ating puso't isipan at ipinapamuhay natin at meron tayong marubdob na pagkamuhi o pandidiri sa contamination ng kasalanan. See, we must learn, alam po niyo, may matututunan tayo sa asawa ni Lot. No? Siya yung pinaka-classic example na siguro pwede kong maibigay sa ating mensahe sa araw na ito. Yung asawa ni Lot, doon natin ma-i-apply yung tinatawag na pera na, hindi naman pera, kundi ginto na, naging bato pa. Siya, ligtas na, naging asin pa. Ligtas na, napahamak pa. Bakit? Although, nailigtas siya palabas nung anghel, yung puso't isipan niya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang desire, ay nakatali na. Meron ng tanikala sa pleasurable life ng Sodom at Gomorrah. Sa kanya yung masasabi natin, sobrang sayang. A great regret. Hindi ko po sigurado kung si Charles Spurgeon yung nagsabi na merong daan ng papuntang impyerno na katabi mismo sa pintuan ng langit. No? Kung atin po yung may i-apply sa ating buhay, mga minamahal, yung ating outward profession of Christian life, maybe mamaya, we will partake of the Lord's table. Maybe you are a regular partaker of the Lord's table. Pero lahat ng mga yon, lahat ng mga means of grace, mga minamahal na kapatid, the means itself will not save you. But it is a way for you to know the gospel that will save you. Kaya kung tayo po ay wala pa kay Kristo, kung meron sa atin dito na wala pa kay Kristo, makita po natin ito. Kung yung mga nagpapahayag na sila'y Kristiyano, ngunit walang tunay na pananampalataya, ay hindi pa naligtas, how much more kayo na sa inyong pamumuhay, ipinapahayag nyo na hindi pa si Kristo ang hari ng inyong buhay. Hindi pa si Kristo ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ito nga ang mga foolish virgins na ito ay sobrang lapit na sa pintuan ng langit, ngunit hindi pa makakapasok, paano ngayon ang kalagayan ng buhay ninyo? Pero alam po ninyo, salamat
because the Lord, even until now, He still delays. Not because He is late, not because makikita natin itong kahinaan niya, but because ito po ay pagpapakita ng kanyang long-suffering love na ginugusto niya na lahat ng taong nakakarinig ng ebanghelyo ay tunay na magsisi at tunay na maligtas. Bilang pagtatapos po, iiwan ko yung isa sa pinakahuling salita ni Jesus bago isara ang Biblia. Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Revelations chapter 22 verse 12. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to his work. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ang ating Panginoong Jesus ay babalik, sabi niya, quickly, but it's been 2,000 years already. And yet, hindi po siya nagsisinungaling, hindi siya nagkakamali sa kaniyang mga pangako at salita. Nawa, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, makita niya ang universal church at ang local church na representation ng universal church, down to every individual Christians. Nagliliwanag po ang tunay na pananampalataya at pagpapakabanal sa ating buhay. To God alone be all the glory, honor, blessing, and praise. Amen. Let's pray. Dakila po naming Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit. Panginoon, isang miserableng bagay ang lalantad po sa aming mga muka sa araw ng inyong pagbabalik. Kung matatagpuan ninyo ang aming mga pagpapahayag ng pananampalataya bilang mga huwad, mga hindi totoo. Panginoon, dalangin po namin na sa inyong awat habag ay alisin nyo nga ang kabulagan ng iba sa amin. Kung kami, Panginoon, ay may tinatago pa ring mga kasalanan na ayaw pa naming lubusang talikdan at pagsisihan, lead us, Lord, to contrition. Lead us to true repentance, O Lord, at magkaroon kami ng sober fear of taking your warnings for granted. Alam po namin, Panginoon, na 2,000 taon nang naghihintay ang inyong iglesia sa muling pagbabalik. At marahil maraming mga mananampalataya ang nagsawa na ang kakahintay, nanlamig at tumiwalag na. Dalangin namin, O Diyos, na hindi po kami matulad sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na yung mga nakikita naming tanda ng inyong pagbabalik, kahit hindi pa namin alam ang takdang oras at araw nito, ay maging matalino kami tulad ng mga birhen na ito, Panginoon. Magkaroon kami ng grabing pagkatakot na makontaminate ang aming buhay ng kasalanan. May we cling to the cross with all of our lives, with all of our strength, O Lord. And may we pursue a growing love for Christ and a growing desire for sanctification of the Holy Spirit. And may you also see us eager in proclaiming the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Nawa kaming lahat, Panginoon, ay napagpala ng inyong mga salita sa umagang ito. At lahat po ng kapurihan ay binibigay namin sa inyong pangalan lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.